Naging mainit nga na supin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ayon kay Ted Filon, isang kilalang broadcaster at komentor, may malalim na plano si Pangulong Kuting ng Norte Jr. na layuning magsagawa ng impeachment laban kay Vice Presidente Inday Sara. Ayon kay Filon, ang mga aligasyon na naglalayong magpabagsak sa Vice Presidente ay hindi bago at matagal nang pinagpaplanuhan ng mga nasa likod ng administrasyon. Binanggit ni Filon sa kanyang programa ng hakbangin patungkol sa impeachment ni VP Sara ay hindi basta-basta aksyon lamang kundi isang estratehiya na matagal nang inilatag. Inihayag ni Filon na ito ay bahagi ng isang masalimuot na politikal na plano na layuning makuha ang kontrol sa mga pangunahing posisyon sa gobyerno, partikular na ang posisyon ni VP Sara na may malakas na suporta mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa kanya, hindi rin lingid sa publiko na may mga puwersang nagsusulong ng mga ganitong hakbang upang mapahina ang mga kalaban sa politika. Paliwanag pa ni Filon, maaaring ito ay isang uri ng political maneuvering na layuning pabagsakin ang kredibilidad at posisyon ni VP Sara. Isang taktika na maaaring magbukas ng mas maraming puwang para sa ibang mga politiko na may ambisyon sa mga susunod na halalan. Habang ang mga detalye ng posibleng impeachment ay patuloy na binabalangkas, nagbigay ng babala si Filon na ang mga ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa politika ng bansa. Ayon sa kanya, ito ay maaaring magtulak sa bansa sa isang masalimuot na sitwasyon kung saan magkakaroon ng mas matinding alitan sa pagitan ng mga nag-aalalang sektor at mga mambabatas na maaaring may sariling interes. Ang pahayag ni Ted Filon ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga taga-suporta at kritiko ni VP Sara. Para sa mga taga-suporta niya, ito ay isang malisyosong hakbang upang pabagsakin siya, habang para naman sa mga kritiko ay isang hakbang na kailangan gawin upang masiguro na may mga pananagutan ng mga nasa posisyon ng sa gobyerno. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo hinggil sa umano'y plano ng impeachment laban kay VP Inday Sara, ngunit ang mga komentaryo at pahayag ni Ted Filon ay tiyak na magdudulot ng mas maraming tanong at pagsusuri ng mga kasalukuyang issue ng politika ng bansa. Well, para nga sa kabuuan detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi ang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Mas maganda rin po sa presidente kung ang dating niya ay, dahil sa akin, Nagkautang na loob ka pa. ayun, Tama na naman. tama? O sinabi ko na huwag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Di ba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Sarsuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Sino ba nagsimula nito? FM. Kayo nagsimula nito Diba? Committee on Accountability, kayo nagsimula Imagine, impeaching the Vice President. Gago! Talagang yun o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado. At huwag mong kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Right? Totoo yan, baby. Totoo Sige. yan. Oh. Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito Committee on Accountability, kayo nagsimula Sa akin lang sa mga congressman ngayon, kila Congressman Joel Chua, lalo na po ang kanyang pinamumuno ang komite ay Committee on Good Government and Public Accountability. So tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Bakit ho ba ang impeachment process ay nasa ilalim po ng Article 11, Accountability of Public Officers. Ito po specific na naandoon sa artikulo ng pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. So, ang akin po lamang dito, sa lahat po ngayon, mga nagsasabi, pati sa kanilang SecGen, na sinasabi na ngayon, ang amin na lamang remaining session days ay 8 na lang. Ang binabanggit po dito, 10 days lang, di ba? Upon receipt
ng tanggapan po ng speaker. Yan po mga usapin na mga numerong yan ay pawang ministerial lamang basically. Hindi nangangahulugan na uubusin mo yung 10 days. Diba? Maaring pagsumite sa speaker's office, agad niya nang isasabihin sa Committee on Rules, i-calendar nyo na yan within 3 days, session days, para na ma-refer sa Committee on Justice. Purely ministerial. Wala ka pang desisyon na gagawin dyan. Yung pong form and substance niyan, hindi sa kanila yan. But basically po ngayon, sa mga nagsasabi po, no, na kesyo apot sa oras, kesyo mag-e-eleksyon, kesyo ganire, kesyo ganoon, sino ba nagsimula nito? Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito eh. Diba? Committee on Accountability, kayo nagsimula eh. Lumabas yung bagamat ito po, sigurado ako ang depensa dito, yung pinagbabasihan yung committee report na yan, hindi pa final yan, tama? Committee, COA pa lang yan eh. Yan pa lamang ay memorandum na sinasabi na meron kang dapat ipaliwanag. Binibigyan pa ng sapat na panahon ang tanggapan ng Vice Presidente na magpaliwanag. At yan po ay hindi pa nga umaabot sa deadline. So pagkatapos niyan, papanig pa yan sa Commission and then Supreme Court. Yan po ang depensa dyan. Yaang inyong sinasabi na yan, na COA report na yan, memorandum na yan, hindi pa yan final. Correct. Tama po, hindi pa yan final. Paano nga naman daw kapag nag-impeachment ka at yan ang pagbabasihan mo? Hindi pa nga final. Paano pa sinabi ng Supreme Court na tama dito Do sa not dito, ask Sara? due process. Diba? Pero sa kabilang banda, may lumabas nga kasi na mga Mary Grace Piatos. May mga lumabas sa mga tempura. Kokoy Villamin. May lumabas pa mga kapatid na mga impormasyon na wala doon. Practically po, hindi nakalatag doon sa memorandum ng COA. So binigyan nyo ng susi itong mga grupong ito na maghain ng impeachment complaint, di ba? So ibig sabihin, kayo ang nagbukas ng daan, kayo ang nagbukas ng pinto para maghain ng impeachment ang mamamayan. So kayo nagsimula nito. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Yun, ganun kasi Congressman Paduano. Hindi pa tayo tapos. Ay, hindi ka pa Congressman tapos. ako. Dahil meron naman tayo mga... Break lang po kami. Medyo hold lang ng konti. BRB kumbaga. Okay. Be right back tayo. Pero mukha po naman pwede mo naman sadyain yun Oo. para pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganun, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na may utang na loob sila sa akin. Mabubudulin. Ma. Okay. Yan ang mga Okay. Pilipino. Talaga bang kung ikaw Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na dapat idinagalang natin ang proseso at ang Kongreso sa kanilang kapangyarihan, ikaw ba mismo magmemensahe sa mga kongresista na itigil nyo yan? Yang binabalak yung impeachment na iyan. Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yon o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado? Ano po, na magtatagumpay ang impeachment kapag mayroong suporta ang presidente. Kung pag-uusapan po natin ay Kamara de Representante, ang kailangan lang naman po sa Kamara ay 1/3 ng boto. Pwede nga silang dumiretso eh. Hindi na ho idaan sa hearing by mere resolution. Opo, maaari na ho itong pagpirmahan na lamang ng mga miyembro na 105 lamang ang bilang. Pwede na pong agad na dumiretso sa Senado at maihain po yung articles of impeachment. Impeach na kumbaga ang opisyal sa botong 105 lamang. Pero sa Senado, kailangan mo ng 2/3 vote, 16 votes para po sa conviction. Mukhang mahihirapan sila. Yan ang realidad. Pero kung ikaw yung presidente o ikaw mismo yung leadership sa Kamara de Representante, mag-iisip ka. Tutuloy ba natin to kung wala naman tayo boto sa House? At higit sa lahat po, yung panahon na binabanggit ni Congressman Joel Chua. Bakit ika ninyo? Kasi nga po, ngayon po magbe-break sila sa December 18. Magbabalik po sila mga kapatid, Enero at 13. Hanggang Pebrero 7 na lang. Pagkatapos niyan, kampanya na. Ang balik nila, mga kapatid, June 2 na. Tapos na ang halalan. Oo. Okay, ang sinasabi po dito,
wala na pong oras para po sa usapin na ito dahil ang lahat ay magiging abala na sa halalan. So kung nangyari po yung statement ni VP ni Pangulong Marcos Jr. noong November 25, Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. and then November 29, araw ng Friday po, nag-iba ho ang ihip ng hangin, nag-iba ang tunog niya. Oo. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Baka po may nangyari in between. Kagaya po ng sinasabi din po ng dumating yung leadership po ng House at saka ng Senado doon sa BICAM nila noong November 28, mukha pong may mga nangyaring pagpupulong at sinabi daw ho mismo na ng liderato ng Senado na wala tayong oras dyan, gahol tayo sa oras. Di ba mas maganda rin po sa Presidente kung ang dating niya ay, dahil sa akin, Nagkautang na loob ka pa. ayun. Tama na naman. Tama? O sinabi ko na wag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Di ba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Zarzuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Kasi di ba, kinakailangan mo pang magsabi na nagmensahe ako sa kanila para wag nilang ituloy. Doon na lang po muna mag-iisip ka kaagad Di ba? Kasi may resibo ka na nakikialam ka sa kamera, di ba? Pero mukha po naman pwede mo naman sadyain yun para ho pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na may utang na loob sila sa akin. Tapos ng halalan, ba na ang ihip ng hangin doon? Kasi pag-uusapan doon, 2028 na. Yun na nga. At huwag mo kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Alright? Totoo yan, baby. Totoo Sige. yan. Oo. Na baka naman po mag-iba din po ang ihip ng hangin. Alam nyo ng mga Pilipino, sabi nga nung isa kong kaibigan na matagal na sa politika, ang mga Pilipino kasi, nakita mo, unang-una, malilimutin. Pangalawa, mapapatawarin. Pangatlo, madaling umindayog sa ihip ng hangin. Mabubudulin. Okay. Yan ang mga Pilipino. Inalok ako ng 500,000 kada buwan Wala nang kahihiyan? para sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso, itong linggong to pupunta ako sa Legazpi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi na ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Wala nang kahihiyan? Sana natutulog na lang ako Nagigets niyo yun? Pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si BP Sara Duterte nang walang dahilan. Sana kung tarantada yun, okay Araw-araw natin banatan, pero hindi ho tama Hindi ho ako nagpapaka-righteous, nagpapaka-banal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun Isipin nyo kaninong pera yung mapupunta sa akin. Sa inyo galing yun. Alam nyo po yan. Nananawagan po ko sa mga kapulisan na nakasapaligid ngayon. Kayo po, binawasan ng pensyon nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, babawasan ng general nyo. Bakit? Kailangan din uli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis. Tapos sinusuportahan nyo ngayon? Diba? Yan ang sinusunod din yung utos. Huwag nyo sabihin na sumusunod lamang kami sa utos. You have the right na tumanggi sa maling utos. Karapatan nyo yan. Sasabihin nyo matatanggal kayo pag sumuway kayo. Aba, sana hindi na lang kayo nagpulis kung hindi nyo naman kayang manindigan para sa bayan. Mga kababayan, isang paalala lamang po sa atin lahat.
sana po ay magawin natin itong mapayapa. Kasi yun po ang kahilingan ng ating Pangulong Duterte. Mapayapa at legal na paraan. Ulitin ko, Tore, ha? Legal na paraan. Tangina, magdedemanda ka na naman sa akin dyan, eh. Legal na paraan. Matahimik. Legal na paraan. Ulitin ko, ha? Kasuhan mo na naman ako sedition dito. Legal na paraan. Ano po yun? Manawagan tayo. Manawagan tayo na sa mga kasundaluhan natin at kapulisan natin, tayuan ninyo ang konstitusyon. Yun lamang po yun. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Ano nakalagay doon? Nanggagaling ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Pag inaapi na ang taong bayan, ipagtanggol nyo naman kami. Yun lamang po yun. Mga kapulisan, mga sundalo, pag inaapi na po kami, karapatan ninyo ay pagtanggol ang bawat Pilipino. Kailan ba? Pag ubos na pera natin, bayan na to? Ubos na eh. Wala na nga panggawa eh. Kaya nga pinalitan na yung build ng build better more. Bakit? Eh, kailangan lang nilang palitan eh. Wala naman silang proyekto. Diba? Pangalan lang yung pinalitan nila. Lahat wala na. Ngayon, naghahanap. Tingnan mo, bakit nagkaloko-loko ang disaster natin? Kasi wala ng pera. Asa na yun? Nandun sa bagong tawag sa panunuhol. Ano yun? AIEX at saka yung AKAP na yan, di ba? Yan yung bago eh. So sinusuhulan tayong mga Pilipino para iboto uli sila at muli silang magnakaw. So mga kababayan, ulitin ko po sa mga OFW, alam ko mahirap umuwi dito. Pero kung kaya ninyo, gawin ninyo para sa bayan nyo. Kasi baka mamaya, pag uwi ninyo, bulok na ang Pilipinas. Yun lamang po. Gusto ko lang magpasalamat, ha. Wala ho dito, banateros, ano yan, hindi. Lahat po ng mga vloggers dito, ina-acknowledge po natin. Suportahan po natin silang lahat. Lahat po. The mere fact na hindi ho sila nagpapabili sa kabila. Mahirap po yun. Ang laking pera meron sa kabila eh. Yung dating nakatira lang sa kubo, sana nakatira sa kondo na eh. Oh, may Pancho Papa. Totoo naman, di ba? Alam nyo, hindi ko na lang papangalanan yung kalbo na yun, ha? Nagkita kami nun eh. Yung sa Manila. Pinag-aasar-asar ko yun eh. Sabi ko, anak ka ng weteng. Dati lang, hindi, kasi hindi, ganyan. Porkit puno-puno ka ng kaso, babaluktot ka. Alam ko po yung bakit. Puno na ako ng kaso eh. Ilan na kasong dinadaanan ko ngayon? Ubus na pera ko sa kakakaso na yan. Pero bakit? Kasi para sa bayan eh. Yun po ang totoo dyan. Hindi po, ulitin ko ha, wala akong planong tumakbo. Wala ang planong tumakbo ang buong grupo ko. Para lang talaga kami sa bayan. Para lang, kasi wala ho eh, mamamatay tayong lahat. Tama mali, sino dito hindi mamamatay? Meron ho ba dito hindi mamamatay? Si Bangag! Pwede ba ako sumama sa lihigin nyo? Hindi, biro lang ha. Di ba lahat naman po tayo mamamatay? Darating tayo, harap tayo sa Panginoon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Pinaglaban mo ba yung mga kababayan mo? Sino ho dito ang namili ng bansa nung pinanganak? Sige ho, meron ho ba dito? Nung nasa tiyan kayo, sinabi nyo sa nanay nyo, ayoko dito sa Pilipinas, gusto ko sa Japan. Wala, di ba? Lahat tayo, wala hong choice. Pinanganak tayo sa Pilipinas. May dahilan yan. Upang mahalin mo ang bayan mo. Hindi disgrasya na pinanganak ka sa Pilipinas. Pinanganak ka sa Pilipinas upang ipaglaban mo ang Pilipinas. Masarap pumunta sa ibang bansa. Sino ang nagpupunta dito sa ibang bansa? Di ba ang sarap? Yung iba sa inyo nakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero hanggang gano'n na lang ba tayo? Hanggang gano'n na lang ba tayo na every December nangangarap tayo pumunta sa Japan, pumunta sa ibang bansa? Kasi bakit? Ang ganda ng bayan nila eh. Hanggang gano'n na lang ba tayo? Hindi ba tayo mangangarap na someday, sana yung bayan natin katulad ng Japan, katulad ng Korea, Singapore, di ba? KOJC. Pero po, totoo naman yun, napakaganda mo sa loob ng KOJC.
Sana po ganun lang ipaglaban po natin. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa mga kababayan nating nanonood dyan. Walang uwi! Walang uwi at pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa ang mga vloggers sa inyo. Pumunta na kayo dito. Sumaglit kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte. Dahil ang balita ko ay pupunta rin yun. Ang balita lang. Hindi ko pa naman sinasabing totoo yun. Pero sana ho pumunta po tayo. Ipahayag lang natin na mga congressman, ang kapangyarihan nyo nanggagaling sa mga Pilipino. Yun lang. Ang kapangyarihan nyo ay galing sa amin. So parang awa na, tama na yung pagnanakaw nyo. Tama na. Parang awa nyo, tama na. Ubus na ang pera ng Pilipinas. Kailan pa kayo tatayo? Pag kumakain na kayo ng bubog? Hindi, o tanong ko sa'yo, kailan pa ho kayo babangon? Yun, ang tanong dyan eh, kailan pa kayo babangon? Pag wala na, walang-wala na tayo, sobrang hirap na natin. Ngayon yan, sobrang hirap na natin. Alam mo yung ganda nung sinabi ni VP Sara Duterte. Di ba tinanong siya kung mananawagan siya? Ang sabi niya, mahirap kasi ngayon lumabas kung mga tao dahil naghihirap. Tama siya na balik. Tama siya na naghihirap talaga ang Pilipinas. Pero sa akin, habang naghihirap tayo, mas may dahilan pa nga tayong lumabas para ipakita natin, tama na pag nanakaw nyo, kawawa naman na kami. Ubus na pera ng bayan natin. Diba? Anong itsura ng Pilipinas ngayon? Puro hukay, puro traffic, korap na mga enforcer. Di ba kinahihiya nun? Araw-araw may nahuhuli na opisyal ng gobyerno naka-7 pa, dadaan ng busway, magpapalusot. Kamag-anak naman yun. Ano ba? Hanggang ganun na lang ba talaga tayo? Masaya na po ba tayo sa ganun? Kung hindi, pumunta ka na dito, ipahayag mo na yan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.